a typical father everyone could have. Hindi siya typical na tatay na uuwi, magbibigay ng anything sa pamilya niya. Hindi siya ganon. Dahil nga po pogi siya. Babalik tayo lagi sa pogi para makwento ko po sa inyo yung family tree. Ayun. So dahil sa sobrang pogi niya, ang pangarap po niya ay magkaroon ng maraming anak. Para pag dumating ang panahon, magre-reunion yung mga anak niya. Ang kaso lang, hindi na niya nakita. Diba? Pero ako, personally, I thank the Lord that we grew up not hating my dad. Wala po kaming galit sa daddy namin. Kaming tatlong magkakapatid. Tatlo po kami, yung kuya namin wala kasi busy sa work. Pero lumaki po kami walang galit sa kanya. We often see him not as much as what a father should spend time with their kids. But we are still thankful. Siguro lumaki kami na na ang tingin namin kay daddy ay kabuti. Lulubog lilitaw. Kabuti! Lulubog, lilitaw, pero pag lumitaw. Pero pag lumitaw naman siya, unlike sa iba. Ewan ko, hindi ko alam kung guilt na yun or kung what. Nag-uusap-usap talaga kami magkakapatid. Yan, ni Aquino, ni Nancy. Sila yung close po namin talaga. Growing up, nakakasama naman namin sila. Di nga po sinasabi ko, wala kaming problema sa mga kapatid namin. Parang okay naman kaming lahat. Growing up, nakita din namin yung difference. Kung ano si daddy sa kanila, kung ano si daddy sa amin. Pero kung tatanungin niyo ko kung paano si daddy sa amin, he's a sweet dad. Sweet po si daddy sa amin. To the point na hanggang ngayon ang tawag po niya sa amin ay baby. Ang sa amin ay baby. Kahit malaki na kami, ganun siya. Hindi ko alam kung dahil sa kapugian niya, nagigilty siya kung ano man ang mga nagawa niya. Kaya pag pumupunta siya sa amin, ang ginagawa lang niya, kakandong niya kami. Once in a while po yun, pag sinabi ko kung kabuti, talagang kabuti po, magugulat na lang kami nandun sa bahay. Ganun po. Pero pag pumunta naman siya, talagang he will shower us with affection, with love. Minsan nga po, sabi ko po, ang mami ko, siya ang provider namin. Ang mami ko talaga ang nag-provide sa amin. Pero po, pagdating po sa wants, si daddy po yun. Dadating na lang po yun, ang daming gadget. Kahit hindi kami nangihingi, bibigyan lang na kami ng gadget. Minsan naayarin niya kami, yung mga apo niya, pamimili lang niya lahat. Though very petty, very shallow lang po yung mga ganong alaala kay daddy. Pero I love daddy. Kung titignan niyo po ako, very strong personality po ako eh. Kahit nung una ko nalaman na wala na si daddy, ang tanong ko agad sa asawa ko, wait lang, bakit parang wala akong nararamdaman? Bakit parang hindi ko nararamdaman? Parang hindi ko alam yung emosyon ko, parang hindi ako malungkot. Inisip ko, baka kasi hindi naman talaga malaki yung attachment dahil nga kabuti nga lang po siya. Pero hindi po, nung nakita ko po yung casket na pinapasok dito, doon ko naramdaman na kahit anong mangyari pala, ang tatay ay tatay, ang anak ay anak, connected talaga. Hindi pwedeng mawala. And yun nga po, nagpapasalamat ako kasi wala talaga kaming hate. Pure love. Naalala ko po, I am blessed enough na maisayaw ni daddy sa kasal ko. Naalala ko po, sinabi niya sa mic nun, sabi niya doon sa asawa ko tsaka sa in-law ko, pagka ayaw niyo na, pagka galit na kayo sa kanya, ibalik niyo sa akin. Kala mo naman nasa bahay. Kala mo nasa bahay, kaputi nga lang, di ba? Pero yun, sabi niya, ang huling-huling word niya doon, ayaw ko itong masaktan kasi baby ko to. Siguro po para sa bata na lumaki na hindi naman talaga physically present lagi ang tatay, pag narinig yun, core memory po yun. Kasi may tatay ka na nagmamahal sa'yo. Sa paraan nga lang na hindi mo ine-expect. Siguro sa way niya. Sa way lang po niya yun. Pero si daddy ay si daddy. Pagka nandiyan na si daddy, we are happy. Kasi kaming tatlo, hindi kami lumaki may daddy talaga everyday. Pero pag nandiyan siya, iba po yung feeling ng may tatay. Iba po yung feeling ng nandun lang siya, around. Kahit sabihin mo na hindi siya ganun kalalim yung yung talaga typical na alaga ng tatay. Pero he's a dad. Daddy siya.
Hindi siya yung ibang tatay na pag nagkaanak sa iba, basta lang iiwan, iaabando na, wala nang salisita at all. Hindi po siya ganon kasi kabuti nga po siya. Pag nagkaanak siya sa iba, ang gagawin niya, kabuti mo sa iba. Pag tsumoy-tsumoy kung sa pamilya, at least napapakita, di ba?